Kahit matagal nang nag-umpisa ang programa, mahigit 30 milyong Pilipino pa rin ang hindi nakakatanggap ng kanilang national ID card. Grabe, no? Kaya para solusyonan ang backlog, inilunsad na rin ang digital version ng national ID. Nasa frontline na balitang yan, si Shaila Francisco. Hindi pa rin nakukuha ng milyong-milyong Pilipino ang kanilang physical na national 32 million na higit 32 million nagparehisto sa national ID, hindi pa nakukuha. Anong tawag dyan? Bantakin mo, ha? 32 million. Talagang yun yung numero na bumoto, 31 million. Ito, 32 million ang wala pang national ID. Anong tawag dyan? Yan ang tawag dyan. Pagbabago. Panahon na ng pagbabago. Yan lang, yung balita na yun. Ito pa. Sige. May sasabihin pa si Escudero. Well, desisyon at pasayan ng executive branch, particular na rin ng PAGCOR. Pero sa pagkakaalam ko rin, karamihan o hindi man lahat ng hinuhuli nila sa Banban man o sa Porac ay puro illegal na pogo. Wala sa Senado ang bola. Iyan ang punto ni Senate President Francis Cheese Escudero sa gitna ng panawagang tuluyan ng iban ang mga Na kanino yung bola na iban ang pogo? Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Pilipinas. Ayon sa mambabatas, nasa kamay na ng Executive Department, lalo na ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Nasa kamay ng Executive Department ng PAGCOR. Saan? Na kanino yun? Gago! Di ba? Wala daw sa Senado. Nasa executive branch daw ang pogo. Kita nyo na? Ang dami nyong angal, ang dami nyong reklamo, may nire-reklamo pa sila dito kesyo napasukan na ng mga Chinese na sundalo itong pogo na ito. Kesyo magugulat kayo kung sinong nasa likod dyan sa Porac, Pampanga na pogo. Mga opisyal ng gobyerno. Pero nakaninong kamay ang pagbaba ng pogo nasa executive branch. Ano pa? Ito pa. Imbis na 10,000 pesos, 1,500 pesos na Nako! lang ang naiuwing ayuda ng isang ginang sa Davao del Sur. Ah! Ang pera kasing nakuha mula sa DSWD, Ano? inawasan ng mga opisyal ng barangay. Nasa Tapos? hotline na balitang yan si Jenny Dongon. Hi guys, good morning guys. Biyernes na makatanggap si Ann Villarin ng 10,000 Grabe makisiko sa anak, ha? Hoy, tama dyan! pisong cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Isa kasi ang pamilya niya sa mga benepisyaryo ng Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Families sa Barangay Sinawilan, Matanao, Davao del Sur. Sila yung mga pamilyang lubos na apektado ng epekto ng El Nino. Pero pagkatanggap, sinabihan daw si Ann na kailangan niya raw dalhin sa barangay ang nakuhang ayuda. Hatod pa daw ni sa barangay. Kaya sa barangay pa daw ni iabigay. Ann, nang matanggap ang 10,000 piso, napalitan ng luha. Binawasan kasi ng barangay ng 8,500 pesos ang ayuda niya. Binawasan ng 8,500. Kaya 1,500 na lang ang natira. Anong tawag dyan ng panggagago? Ng panggagago? Grabe, no?
Grabe sama-sama tayong maging milyonaryo. Wag ganun. Ito. Meron tuloy sinabi bigla si Escudero. Tuwing ko lang. Ang memorandum na yun ay applicable sa executive branch ng pamahalaan, kabilang ang GOCC. Bilang rule, hindi yan automatic na applicable sa Senado o sa Kamara, gayon din sa Korte Suprema at mga constitutional commissions. Independent na desisyon nila kung gagamitin nila yan. Dahil ang sinusunod namin ay yung Flag and Heraldic Code na nagsasabi kung ano yung kakantahin kada flag raising ceremony. Pero sa gaya ng akin, kung akong tatanungin, wala namang masamang awitin o sambitin. Wala naman. Dapat meron tayong pag-asa, dapat magtulungan tayo, dapat wala naman. ating bansa, dapat magtulungan tayo. Wala naman ako nakikitang masama doon. At hindi lamang ito ika nga pagpapaalala sa ating mga sarili. Pagpapaalala din ito sa mga opisyal ng gobyerno na ito ang mga bagay-bagay na pwedeng singilin sa amin ng ating mga kababayang kakanta o aawit nito. Yun. Tama yun. Tama yung sinabi niya. Dapat ito ay paalala sa ating mga nasa gobyerno na ito ang ating susundin. Ano yun? Na panggagago. Maging milyonaryo. Mga tarantado. Diba? Yun talaga eh. Paalala lang natin sa isa't isa. Paalala natin sa isa't isa na panahon na ng panggagago. Patay tayo dyan. Hindi kasi ni-require daw yan na kantahin sa mga paaralan, pati sa mga government official, sa government office. Ako, ito lang naman na masasabi ko dyan. Isa lang naman na masasabi ko. Ako naman, wala namang problema. I mean, kanta lang yan eh. Gusto nyo pa ko kantahin nyo, "Oy, Pinoy ako!" Gusto nyo, mas maganda yun. Di ba? Hindi, totoo naman. Wala namang problema na magkaroon tayo ng mga kantang ganyan. Okay lang yan. Ang punto dito, it will not change anything. Kaya nga, Mr. President, I think the best thing to create is not a song o yung binabasa-basa para talaga sumaksak sa puso ng bawat Pilipino na magkaroon tayo ng magandang serbisyo mula sa government official. Sabihan niyo yung mga senador, mga congressman, gawa kayo ng batas na pag nangurap, habang buhay na kulong. Tama, puro panlabaso ito eh. Wala namang mangyayari. I mean, ano lang ito, dekorasyon ika nga. Dekorasyon na para lang may sabing meron tayong bagong kanta, meron tayong, sige, okay yan. Wala namang problema. Walang basagan ng trip. I mean, tama kayo, puro branding na nauna. Yung logo, yung bagong Pilipinas, puro ano lang puro lang ika nga puro panlabas. Diba? Kung gusto nyo magkaroon talaga ng malalim na pagbabago sa opisina ng gobyerno, matinding parusa sa mga korap. Di ba? O kaya yung pagpapatupad ng batas na bawal ang epal law. Di ba? Yung ganun. Pagka may umepal, kakasuhan ka agad. Yan yung tunay na serbisyo. Di ba? I mean, halimbawa, yung mga nagbibigay ng ayuda dyan, na mas malaki pa yung picture nila kaysa dun sa binibigay nila. Kinakatkong pa. Diba? Yan yung mga serbisyong pwedeng masasabi mo, yan, seryoso yan. Alam nyo, sa ibang mga bansa, para maging public official ka, ano yun? Hindi gusto ng mga mamamayan yun. Kasi yung public official sa ibang bansa, talagang parang public servant ang datingan.
Kasi alam mo, may pinanood nga ako dyan. Although sa Japan na naman to. Wala tayong magawa. Ganun talaga. May pinanood akong vlog sa Japan. Yung isang parang ano nila, parang lawmaker nila. Pinakita yung bahay hanggang doon sa trabaho. Ang layo. Servant na servant ang datingan nung ano nila, nung kanilang lawmaker. Sa atin hindi. Pag lawmaker, may hagad yan. Pag lawmaker, special yan, may security yan. Pag lawmaker, bossing yan. Parang Panginoon yan. Doon pala makikita mo na may problema. Pataasan nga ng ihi yung mga yan eh. O sinong mataas, sino mas ano dito. Ganun eh. O. Kulang na lang, halikan nila yung puwet talaga, literal eh. Nung boss nila sa kamera eh. O, tamang hari o royal blood ang lawmaker sa atin. O, ganun. Sa ano, sabi ko nga sa inyo, tingnan nyo, kahit nga sa ibang mga bansa din, pag nanudo kayo ng mga dokumentary ng mga lawmaker nila, parang alila. Sa atin, iba. Pag lawmaker ka, ikaw ang Panginoon. Siga ka. Dito sa Japan, emperor lang ang nakikita kung may hagad or escort. Oo, kasi importante yan. Actually, kahit to sa ibang bansa, yung mga prime minister nila, hindi ganun kadami yung ano. Unless magulo yung bansa, yun talaga, marami security. Pero yung mga iba, hindi. Wala talaga. Sa atin, wala eh. Parang hindi talaga yung salitang public servant. So akin, ang punto ko lang naman po dito, wala namang problema doon sa kanta. Kaya lang, hindi naman isinasa puso yung kanta. Parang ginagago lang. Di ba? Parang ano lang, parang loko-lokohan lang tayo. Yung ganun lang ang nangyayari. Sana naman, wag naman pong ganun. Masyado tayong ano yung ika nga, parang ganito yan yung maligo ka naman. Hindi yung puro pabango ka lang. Puro palit tayo ng damit, wala nang liguan. Maraming ganyan wala nang liguan, lalo na pag malalamig ang panahon. Palit-palit na lang yan ng damit. Punas-punas na lang ika nga. Hindi, kung gusto mong malinis, talagang paliguan mo. O maligo ka, magbabad ka, mag-scrub ka. Hindi. O bakit tumawa si Anharot? Alam niya yan kasi malamig yan sa lugar nila. Ang payat pa niyan. So nilalamig yan, wala nang palit-palit yan. Hindi nga nang papalit ng panty yan At saka bra. Pinapalit lang yan damit Kasi wala naman jowa yan, wala naman makakaamoy ng panty at bra niya. Kaya pinapalitan lang yan, t-shirt. Ganun. O, di ba? O, kayong mga nasa ibang bansa, yung malalamig na panahon, wag nyo ko niloloko. Gawain ko rin yan pag nasa Japan Walang ligo-ligo. Diba? Wedging corpus 2 to 3 times a day maligo. Kung talagang gusto, hindi, yun lang, halimbawa lang yun. Halimbawa lang naman yun. Sinasabi ko lang. Kasi parang ganun ganun ang ginagawa ng gobyerno natin Palit lang yung panlabas. Diba? Panlabas na anyo, kanta, logo, pangalan, pero yung korupsyon nandun pa rin, yung hirap makakuha ng mga dokumento sa gobyerno nandun pa rin, pahirapan sa mga OFW nandun pa rin. Pero yung, alam mo yun, anong bago dun? Yung kanta. Tama, mali. Diba? Sayang naman yung gusto ninyong mangyari sa bayan natin kung puro ganun. Holdapan sa naiya, isipin mo yun, isipin mo nga may laglag bala pa dun sa KOJC. Hindi. Pansinin mo yung mga nasa Japan,
Lagi nakaganon sila. Pansinin nyo, lagi nakaganon. Bakit ganon? Inaamo yung kilikili nun. Para hindi kasi ang pangit naman, gaganon yung kilikili. Paamo, hindi, ginaganyan yan. Tapos biglang gaganon lang. Doon palalaman mo na kung may amoy. Ganun lang. Tangina, panis na. Panis! Nabulok na! Hayop! Sabi nga nito, may kasabihan nga, kahit bihisan mo ang buhaya, buhaya pa rin. Uy, madaling araw na pala! So again, again. I have nothing against this song. Di ba? Wala tayong, hindi tayo against dyan sa song na yan. Pero gayon pa man, sana wag lang yung panlabas. Wag lang yung panlabas ang baguhin. Sana baguhin din ho yung mga nasa loob. Kasi naging lalong malala eh. Alam mo, may mga kilala nga ako na involved sa mga bidding. Nung panahon daw ni Duterte, talagang gumanon yung yung korupsyon. Hindi naging zero corruption kasi nakakalusot pa rin yung iba eh. Sabi nga nung kakilala ko, ang aregluhan nun sa labas. Talagang sa labas sila nagkikita. Kasi before Duterte daw, ang aregluhan sa bidding nandun mismo sa opisina. Ginawang live. Tapos, ang ginagawa, sa labas na lang nag-aaregluhan kung sino man yung mag-aaregluhan. Minsan hindi pa pumapayag yung mga boss kasi natatakot kasi yung babala ni Duterte. May mga ganon. Pero ngayon daw, ay grabe. Lantaran na. Hindi, walang biro ito. Ito, mga kilala ko talagang lantaran ngayon. Ang tanungan nga ngayon, magkano yung for the boys dyan, magkano? Depende. Kung mababa lang yung bigay mo sa for the boys, tatanggihan ka. Kasi ang rule, eto kwento lang sa akin to nung yung kakilala kong eksperto dyan. Ang diskarte nga daw ngayon, pabilisan. Talagang nagmamadali daw. Kaya nga tanong ng tanong sa akin, may mangyayari ba? Sabi ko, hindi ko alam. Bakit? Kasi grabe ngayon. Talagang nagpapabilisan daw ang bilin sa kanila. Kunin nyo na yung makukuha ninyo. Tapusin nyo na yung mabibid nyo na. Yung lahat ng project na maisasara nyo, isara nyo na. Kasi hindi tayo sigurado kung hanggang kailan. So parang sa madaling salita, itodo nyo na yung korupsyon. Itodo nyo na yung nakawan ngayon.